So yan po yung weekend, akala na medyo nagtanungan kami lahat dito, ano. Pero syempre Lunes, mamaya balikan natin si Sister Amy, ano. Maraming issues sa kanya eh. Sa outfit lalo. Oo, lalo. Later, Oo, pagbabalikan mamaya. natin siya. Pero dun tayo sa pinakamainit na issue ngayon. Impeachment ba? Impeachment. Kasi parang ilang ano na lang to eh. Parang 3 weeks, Oo. 4 weeks, mga 3 weeks, tapos na ulit eh. Correct. Yun na nga. Oo. Yung yung 1-year ban para Hindi. mag-file ng impeachment Ang ulit. malala pa, dalawa yung inaantabayanan natin for Feb na impeachment. Di ba? Kasi sinasabi, ano daw, meron daw plano na sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Oo. Duterte. Aba, biglang itong si Representative Erice, sinasabi kay PBBM din daw may planong magsampa ng impeachment. So, Sino na equal leader sila. natin? Equal Pinapa-impeach nyo na pareho. In fairness, meron naman tayo succession. Ay, oo, meron Oo, naman. in So, ibig fairness, sabihin, pag ganon, ang kasunod ay ang Senate President. Oo. Diba? Kapag may napatalsik. Kapag no? may napatalsik. Kung sakali, so hindi na siya magiging Senate President. President na talaga siya. Ay, oo. Susmiyo, ang gulo naman natin yan. Pero, eto na. Ikukwento ko na, ha? Oo, sige, Kung ano sige. yung nangyari kanina sa Malacanang press con. Kasi nga, syempre, ang issue, yung sinasabi na plano raw na magsampa ng impeachment complaint laban dito kay PBBM. Ang basihan, betrayal of public trust. Dahil daw, pinabayaan lamang niya yung kanyang mga kaalyado, yung ibang mga cabinet officials na i-take advantage yung budget insertions. Abay, di syempre, umalma naman dyan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Yes, Castro. yes. Una sa lahat, sabi niyang ganun, si PBBM nga yung naniniguro na maayos nating gagastusin yung budget. Kaya nga daw for 2026, naglagay pa siya ng mga conditions bago ma-release yung budget on particular items. That's one. Number two, sinasabi niya, parang ano naman, unsubstantiated daw itong mga sinasabing ito, ayaw na daw nilang gumawa pa ng mga kuro-kuro at mga spekulasyon sa mga chismis, mga political rumors. Pero eto, ang sinasabi daw kasi na may pakana nito yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang payo niya, kesa atupagin nyo yung mga yan, tulungan nyo na lang yung idolo nyo na asikasuhin yung issue niya. Ito, pakinggan po natin yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo kung sila ay mga miyembro ng DDS. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, tulungan muna nila ang idolo nila. Ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanomalyang flood control projects. Wala po siyang Mary Grace Piatos. Yan. So, eto. Bukod kasi dun sa impeachment kay PBBM, meron ding sinasabi na planong impeachment complaint We can read laban kay between the lines. Vice President Sara Duterte. So kung matatandaan natin, hindi naman ito yung unang beses na merong isinampang impeachment laban kay VP Sara at hindi rin ito ang unang beses na hiningan natin ng pahayagang Malacanang tungkol dito. Bago ko idetalye kung ano yung sinabi ni Yusek Claire Castro tungkol dito sa sinasabing impeachment laban kay VP Sara, pakinggan muna natin yung unang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon. Sinabi niya ito sa Kuala Lumpur, Malaysia noong May 2025. Hiningan siya ng reaksyon tungkol doon sa sinasabing impeachment case laban kay VP Sara. Ito po yung unang sinabi ni PBBM. How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. So malinaw. Malinaw. Yung sinabi ni PBBM, last year lang yan sa Kuala Lumpur. Okay. Kanina, tinanong natin, so, ano na ba ang posisyon ng Pangulo tungkol dito sa sinasabing nilulutong impeachment daw laban kay laban kay VP Sara Duterte? Abay, parang naiba yung ihip ng hangin. Ay, ganun? Oo. Ito na po yung sinabi ni Yusek Claire Castro kanina. We can read between the lines. Kung ang prosesong yan ay dapat masampa ayon sa mga ebidensya,
igagalang po ng Pangulo ang proseso. Wala naman po sigurong exemption. Lahat dapat managot. Hindi pa siguro nakikita kung gaano kalawak ang maaaring naging issue noon. Paliwanag na yan ni Yuse Castro kasi ang sagot ni Yuse Castro kanina kung ano na ba ang posisyon ngayon ni PBBM tungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Sabi ni Yuse Castro kanina, kinausap ko nga si Pangulong Marcos tungkol dyan. Ang sabi ni PBBM, dapat daw tratuhin ang impeachment case gaya ng pagtrato natin doon sa investigasyon sa anomalies against sa flood control. So anong ibig sabihin doon? Yun na yung sagot ni Yuse Castro. Read between the lines. Siguro kahit hindi ka mag-read between the lines, medyo ibang-iba siya kesa doon sa dati na iniiwasan. At least sinagot ngayon. Yes. Kasi iniiwasan yan. Anyway, pero ibabalik ko yung tanong sa mga STLers. Pwede ba? Ano ba? Yan? Okay. Mag-thumbs up sila kung Okay. si PBBM ang gusto nilang mapa-impeach. Okay. Okay. Mag-heart sign sila. Heart, ha? Kung si VP Sara ang gusto nila ma-impeach. Ay, may poll tayo ngayong gabi. Tapos- So, thumbs up pag si PBBM ang gustong ma-impeach, heart Heart sign sign. kapag si Oo. VP Sara ang gustong ipa-impeach. Oo. Okay. O kaya, ano ba isang emoji? Na positive, 100%. 100. Ay, hindi pala pwede sa iba. Oo. Di... Wow. 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 O basta yung dalawa na lang, ha? Wala nang third option. Oh, Yung dalawa sige, kasi sige. pinag-uusapan ngayon eh. So tingnan lang namin kung gaano karami kayo na kung sino yung gusto nyong na dapat managot sa taong bayan. So, ang tanong mo talaga is, sinong gusto nyong i-impeach, no? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Mag-thumbs up kayo? O kaya si VP Sara? Mag-heart sign kayo? Paano pag Oh, ayaw heart nilang emoji. ipa-impeach yung dalawa? Huwag na kayong emoji. Sabihin nyo na lang. Sabihin nyo. Para, Okay, ituloy yung para hindi impeachment. mahirapang magbilang yung mga staff namin. Okay, Kayong okay, dalawa okay, lang, okay, ha? okay. Pero syempre, dahil kayo importante, kaya gusto namin meron kayong reaksyon, meron din reaksyon yung ilang mga tao tungkol dito. Dito muna tayo sa impeachment na posible daw na isang palaban sa Pangulo. Dito na muna tayo kay PBBM. Wala pa silang reaksyon sa Khalid. Hindi, marami na last week. Ito kung sa pagka nag-lapse, may magsasampa laban kay VP Sara, di ba? So parang ito ngayon yung bago, no? Yung impeachment naman laban kay PBBM. So narito po ang reaksyon ng at least ilan sa kanila. Unahin na natin si Congressman Erice. Mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa decision ko. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the liberal parties. Tungkol yan sa three budgets, 2023, 2024, and 2025. Na he allowed, the President allowed and signed the three budgets which contained the anomalous projects. I would not prejudge because I want to hear the explanation of the President. Okay. So yan yung sinabi po ni Congressman Erice. Meron din reaksyon, iba-back-to-back na ba natin to? Si Congressman Adyong at si Congressman Roman. Pag-file kasi ng impeachment that's one thing. Pero paano makagarner ng support is another. So whoever's filing that complaint, yung allegation niya, they have to make sure that it is supported by evidence. Si Congressman Antonio Roman nga yan. Okay, so yan po yung kanilang mga reaksyon. Of course, this is parang hinihintay natin ito yung talagang desidido mag-file eh. So we're waiting for that. Ano po? So habang hinihintay po namin ang inyong mga reaksyon dito, kung thumbs up or heart sign, emoji, sige lang ha, post lang kayo mga kapatid.